Hello guys, this is Whistleblower. Gumawa ako ng video ngayon para turo kung paano kayo aabot ng Hell Mode in just 4 to 5 days. So, Immortal Rising, no? Dito tayo sa YGG Gap Season 8. So, ito, Immortal Rising. So, dito, turo ko sa inyo paano matapos ng mga to. So, Ready to Raise Some Hell, Soul Master, and yung At the Gates of Hell. So, Ready to Raise Some Hell, kailangan nyo lang naman dito is makakuha ng double S na weapon or any item pala. So, any equipment na double S. So, ayan. Kasi at the Gates of Hell naman, ito yung medyo matagal. So, ito nga, inabot tayo ng 5 days. So, reach the Hell difficulty. So, Soul Master, ito madali lang to. Kailangan mo lang paabutin ng level 12 yung Soul Stone mo. So, ituturo ko sa inyo paano. Right, so start natin. So, dito, gumamit ako ng Mumu Player 12. So, dito kasi para makapaglaro ko sa aking laptop. Kung makikita nyo, tapos na ako, no? Nasa Hell Mode na ako. And ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya nagawa. Ano yung mga set na currently na gamit ko para umabot dito. So, unang-una, syempre, sa item. So, sa item, ang recommended ko sa inyo, huwag kayong mag-upgrade ng item o magre-reforge ng item na S3 pababa. Kailangan S4. Pero kung suswertein kayo sa pag-summon, kasi mo makakuha kayo ng double S na item. Kapag nakuha yung double S na item, tulad ng ginawa ko, ayan, so ni-level 30 ko na agad. So, ito naman, meron ako ditong double S4 na ring, then bracelet, double S1 lang yan, pero tingnan nyo na, tapos nakamabot naman ako ng head mode, diba? So, double S4 para sa earrings, necklace, at sigil. Yan. So, ngayon, una naman tayo sa growth. So, dito sa growth, focus kayo sa attack power, syempre sa una, no? So, 1 to 3 days, focus lang muna kayo sa attack power. Pagdating ng 3 days, pataasin nyo na itong iba. So, lalo-lalo na itong weapon skill penetration, malaking tulong yan pagdating ng mga boss fights, mga dungeon fights. Palakasin yan, napakahalaga yan. Kung mapapansin nyo, ay yung mas mataas kesa sa magic skill penetration ko, no? Kasi nag-focus talaga ako dyan. Then, sunod naman yung Paragons. So, dito sa Paragon, ang recommended ko sa inyo, Awakening S. Kahit Awakening S lang, okay na. Kaya nyo nang umabot ng Hell Mode. So, dito, dagdagan nyo lang yung critical damage ng level 50. So, 150% yan. Then, dito naman sa weapon skill penetration, kapag nakapag-awake B kayo, pwede nyo nalagyan to. Lagyan nyo na agad ng 50 or level 50. So, 100% yan. Tapos, ito naman, kailangan naka 100% lagi itong critical hit chance ninyo. Lahat ng matira, lalagyan nyo na sa attack power. So, ganun lang. Then, sa symbol, ayan, so, check nyo na lang din. Ito yung symbol set na ginawa ko. So, critical damage, burn, damage dealt by melee. Kapag ka-bow gamit nyo, syempre range yun, damage dealt by range dapat kayo. Syempre, attack power, hindi pwede mawala yan. Tapos yung dagdag damage sa mga boss and elite, dapat hindi rin mawala yan. Tapos, syempre, blade damage. So, kung bow nga ang gamit nyo, bow damage dapat. So, sa Awakening naman, ayan, so Awake S. Focus kayo dito. Focus kayo sa Awakening S. Kung mapansin nyo, iba yung pangalan ko dito, Unlock YGG. Kasi ginawa ko talaga itong account na to para dito sa video. Kaka-start ko lang nito nung Friday. So, after that, syempre, dito na tayo sa slot options. So, slot options, yun, gayahin nyo na lang yan. So, focus talaga tayo dyan sa attack power, then HP, then critical hit chance. Pero dito sa bracelet slot, dapat talaga meron kayong kahit isang lifesteal. Hindi pwede mawala yan. Napaka-importante niyan. Kasi walang kwenta regeneration dito. Itong lifesteal, malakas damage mo, malakas din yung balik ng buhay. So, hindi ka mamamatay. So, the rest, okay na yan. Turo ko na lang din sa inyo kung paano ninyo papapalitan ito ng mabilisan. Siyempre, click nyo lang yung change option para makuha nyo yung gusto ninyo. Pwede nyo i-lock yan. Tapos, pwede nyo i-click tong auto option change. So, pili lang kayo ng gusto ninyo dito. Ayan, tapos click nyo yun anong tier yung gusto ninyo, then auto option change. Max nyo lang yan, then auto option change. Palitan yan agad. Tapos, pwede nyo, kung ano yung makuha ninyo, pwede nyo i-apply, pwede rin hindi. Kung gusto nyo i-stay yung nakuha ninyo dito, pwede rin. Ayaw nyo i-apply yung bago, pwede rin. So, nakadepende sa inyo yan. So, ngayon, punta naman tayo sa skill set, siyempre. So, ito yung skill set natin, no? So, importante yung pagkakasunod-sunod na yan para makuha ninyo yung skill set combination na ibibigay sa inyo na skills. So, dito sa blade, kung makikita nyo, level 64 lang yan, pero umabot na ako ng Hell Mode. So, ito yung gamit natin, nakapokus tayo sa armor break. So, next naman natin sa fire. So, dito nakapokus din tayo sa physical. So, the burn yan. So, dito naman sa dash, nakapokus tayo sa attack. So, kada dash kasi nito may dagdag na attack. Tulad nito, dagdag 30.5% na attack. Dito naman may additional pa na 25% na attack. Damage taken ninyo tataas ng 25%, pero yung damage ninyo tataas din 25%. So, sulit lang yun. So, wala naman tayo sa lightning. So, dito sa lightning, ang kailangan ninyong kunin dito is ito. Napaka-importante ito, critical hit chance, dagdag na 25%. Alright, so wag itong critical damage kasi mataas kaya critical damage niyo, mahina, hindi naman kayo madalas mag-critical dahil wala mababa yung critical hit chance niyo. So, wala din. Kaya kinuha natin yung critical damage dun sa ibang skills, kaya sa Paragons. So, dito,
kuhanin nyo yung critical hit chance dito, 25% yan, taas yan. So dito naman, ito yung kukunin nyo dapat. So gayahin nyo na lang yan kasi ito dagdag 50% yan sa attack. So ayan, gayahin nyo na lang. Then dito naman kailangan nyo i-activate itong mga additional skills. Hindi yan automatic na-activate pag nakuha ninyo. Kaya kailangan nyo pa i-activate yan. Huwag nyo kakalimutan yan. Yan, activate nyo yan. Click nyo lang yan. So click nyo lang yan, may lalabas na activate dito pag hindi pa naka-activate. Okay, so yan yung skill set natin. So ngayon, sa Soulstone naman, itong Soulstone, syempre, kaya itong naka-level agad na mabilisan is dahil dito. Punta kayo na shop. Dito sa common shop, bibilhin nyo lagi itong soul na to. Lagi nyo bibilhin. Ubusin yan kada araw. Hindi yan dapat pumalya. Kaya dapat may matitira kayo laging 100,000 na diamond dito. So hindi kayo dapat nag-uubos ng diamond. Kailangan may matitira kayo 100,000 at least para mabili nyo lagi itong soul, tapos itong mga susi. Bilhin nyo lagi yan. Importante yan. Tapos dito sa shop, summon shop, dito kayo magsasama na ng 300 times yung 13.5 na diamonds. So para mabilisan. So dito kayo makakuha ng mga item. Ayan. And syempre, pag sinuwerte kayo sa summon, ayun, makakuha kayo ng double S agad. Then ito naman, summon 30 times, ayun yung manonood kayo ng ads. So sa otherworldly shop naman, and kumpletuhin nyo rin to kada araw kasi importante nga yung susi dito dahil sa mga dungeon nagagamit ng mga susi. At sa dungeon lang tayo makakuha ng mga special resources na pang awake, pang reforge, pang upgrade ng skills, tsaka para doon sa slot, pang reroll ng slot ninyo. Then at the same time, kailangan ninyong kuhanin itong shrine, syempre. Kahit alam kong nakakatamad manood ng ads, huwag niyong kakalimutan i-activate itong shrine, lalong-lalo na itong attack power, pati itong penetration shrine. Kasi napakalaking tulong yan bago kayo lumaban sa mga dungeon and sa boss. So bago kayo lumaban ng boss, make sure naka-activate itong shrine. So dito naman tayo sa dungeon. Dito sa dungeon, recommended ko sa inyo is huwag kayong laging nag-clear agad. Talunin nyo muna hanggang saan yung kaya ninyong talunin kada araw sa dungeon. Pag lumakas kayo, tingin nyo kaya nyo talunin yung sunod na level stage ng dungeon, talunin nyo muna bago kayong mag-clear. Kasi mas mataas na stage ng dungeon, mas mataas yung resources na bigay kapag nag-clear kayo. Okay? So, ganun sa lahat ng dungeon. So, Goblin Vault, dyan nakukuha yung dice. Sa Forgotten Library, nakukuha natin parchment pang upgrade ng skill. Sa First Armory naman, nakukuha natin pang reforge na stone. Then, dito naman sa Awakening Stone naman nakukuha natin dito sa Rift of Trials. So, yun. So, dito sa Scarecrow Dungeon, click nyo lang tong rank challenge mode, then talunin nyo tong dalawa na to. Tapos may makukuha kayong diamond dito. So, pwede nyo labanan every time na tingin nyo lumakas kayo, may makukuha kayo laging diamonds dito. Ayan, tingnan nyo, dami kong nakuha. So, pang sabon yan, tapos pambili ng mga susi, pati soul. So, doon pa lang, level na agad tong soulstone ninyo. Tingnan nyo nga, level 13 na yung sa akin. Level 12 lang yung kailangan sa quest. So, ito rin, huwag nyo kakalimutan to, every Thursday yata to o Wednesday. Pwede kayo mamili ng 4 na item na gusto niyo makuha. Tapos yan, bibigyan niyo sa inyo ng pinakamataas na pwede niyo makuha. Tapos, pinaka-importante rin dyan itong event pala. So, huwag niyo kakalimutan to kung gusto niyo talaga umabot ng hell mode in just 4 to 5 days. Huwag niyo kakalimutan laruin to. Itong card, start, minigame card nila. Napakadali lang nito. Pair lang to. Tapos, makakuha na agad kayo nitong coin. Christmas coin. Tapos dito sa Christmas shop, dito niyo magagamit yung Christmas coin. Ayan, pambili ng mga susi or soul. Pero focus kayo sa susi muna kasi ayun nga yung magpapalakas agad sa inyo dito. Focus kayo sa trial key, armory key, library key para sa skill, item, and sa awakening. Okay? Then, syempre sa guild, sali kayo ng guild, may mga makukuha yung dias dito, diamond. Tapos sa arena naman, pwede kayo makakuha ng susi dito. So labanan nyo lang yung arena, punta kayo ng arena shop, dito nyo pwede magamit yung binibigay ninyo na coin, arena coin. Then, syempre, dito sa summon, huwag nyo kakalimutan mag-summon palagi. Ubusin nyo lang yung diamonds nyo dito palagi sa summon. Magtitira lang kayo ng 100,000 para pambili ninyo ng susi. Dito nga sa ating sa common shop para lagi kayo meron pambili dito. So, yun lang. Hopefully, umabot kayo sa mga bago dyan na mag-start pa lang maglaro ng Immortal Rising 2. Makabot pa naman kayo kasi sa 8 pa naman yung end ng ating season 8. So, good luck guys!